Ang senaryo natin ngayon, magkakaroon ng brownout. Ano mangyayari? Tatanggalin ko na yung pagkaka-plug ng ating power supply dito po. Ayan no? Nagkaroon ng brownout. Brownout. Yun. Brownout na, no? Brownout na, pero meron pa rin power yung ating incubator. Kasi nga, nag-automatic switch yung ating battery sa tulong ng relay. Yan. What's up mga kamodi? Welcome back to MODIY Homeboy TV. So sa episode natin ngayon, gagawa po tayo ng 12 volts na incubator as requested by ng ating mga taga-subaybay. Wow, rhyming. Meron pong tatlo nag-request sa topic na to. Sina Mr. Bicolano Oragon, Mr. Anthony the Twin, and last po is Miss Raylin Ramirez. So, shout out na rin po sa inyong mga nag-request nito. So, bali ang request po nila is gawa daw po ako ng incubator na 12 volts DC na kung sakaling brownout, pwede pa rin gamit ang baterya ng sasakyan. So, ang naisip ko pong gawin is hindi lang basta-basta na 12 volts na incubator ang gagawin. So, linagyan ko na rin siya ng twist na kung saan yung incubator natin is gagana siya sa pamamagitan ng 220 volts. At kapag nag-brownout po is automatic mag-switch yung battery na backup natin. So, interesting. Panoorin po natin kung paano natin ito binuo. Let's go. So, bali, ito pa rin po yung gagamitin natin na box, yung ginamit natin dati. Bali, ang mangyayari nito, takip, dito na natin ilalagay yung mga ilaw natin. Okay? So, tatanggalin ko muna itong ating box. So, ano-ano yung mga gagamitin natin para makabuo ng 12 volts incubator. So, first, gagamit po tayo ng 12 volts na bumbilya. Ito po ay yung backlight or tail light ng mga sa motorsiklo, no? So, itong ganitong klase ng bulb po, kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang filament sa loob, no? Yung medyo makapal, yan po ay 21 watts. Yung manipis naman is 5 watts. So, sa incubator na to, ang gagamitin natin is yung 5 watts po. Kasi, sapat na yung init ng 4 na 5 watts. Bali, 20 watts po yung katumbas doon para dun sa incubox natin. Okay? Ngayon, kung gagawa po kayo na mas malaking box, pwede nyo pong gamitin yung 21 watts na filament. Next naman po, syempre, ang ating thermostat. Itong W1209 na thermostat. Ginamit na natin to sa nakaraang video natin. Bali dito, hindi ko na ituturo sa inyo kung paano siya iset. Ipapower up na lang natin siya. Panoorin nyo lang po yung video natin nakaraan. Ilalagay ko po siya dito para may reference po kayo kung paano ito gamitin. Okay? Ito po ay 12 volts DC. Then next naman is itong ating power supply. Ang power supply natin is 3.2 amperes po yung capacity niya. Bali ganito po. Unlike sa 220 volts AC na incubator, wala tayong kino-consider na ampere age doon kasi kayang-kaya naman supplyan ng ating outlet power supply yon. Bali dito, i-consider natin yung power supply na gagamitin natin. Example po, no? Itong 4 na bumbilya na to, ang katumbas niyan is 20 watts. Okay? Ngayon, ang ginodraw na current niyan is, bali katumbas nun po is ng 20 watts. Yan po, no? 20 watts divided by 12 volts. Ang current po niyan is 1.67 ampere, no? Kaya gagamit tayo ng power supply na mas mataas dun sa 1.67 kasi meron pa tayong thermostat na gagamitin
at saka blower. Ito nga pala yung isa sa mga gagamitin natin is blower. 12 volts DC fan po ito na kalimitan nakikita sa mga computer CPU. Ngayon, balik naman tayo dito sa ilaw natin. Kung gagamitin naman po natin yung 21 watts na filament ng apat na bulb na to, bali ang mangyayari nun is 21 times 4. Bali, yan po yung wattage nila. 84 watts. Tapos divided by 12 volts. Bali, ito yung kinoconsume niya na current. 7 amperes. Okay? So, ano bang ibig sabihin nun? Pag ganun po, hindi na natin pwedeng gamitin itong power supply na to. Kasi, lagpas na siya sa 3.2. Bali, mangyari is overload na tayo pag ginamit natin yung apat na 21 watts. Okay? So, anong gagawin natin nun? Bibili po kayo ng power supply na more than 7 amperes. Okay? Meron pong available nito na 10 amperes. So, yun po yung pinaka-safe na gamitin kung gagamit tayo ng apat na tig 21 watts. Clear po? Okay. So, ngayon, bubuo muna tayo ng incubator na 12 volts. Mamaya na natin ipapaliwanag yung paglalagay ng battery tsaka yung automatic switching para malinaw po lahat, para hindi po kayo maguluhan. Okay? Let's do this. Gagawin natin, itong apat na to is lalagay muna natin dito. Okay? So, ganyan po magiging tsura niya, no? Tapos, yung ating blower is dito. Ayan. So, yun po, no? Nailagay na natin dito yung ating blower. So, yung apat na, ano, na bulb. Gagawin natin is lalagyan natin ng stopper yung ating mga ilaw para hindi sila mahulog. Okay? Ayan o. Alright. Baling gagawin na natin yan is i-wiring na natin yung apat na bulb at yung blower natin. Ang gagawin natin is, ang connection po natin is parallel connection. Sa parallel connection, lahat ng green magkakasama, lahat ng white magkakasama. Tapos, kasama ito, kasama rin natin yung negative tsaka positive ng blower. Bali, pag sumindi yung ilaw natin, kasama din yung pagsindi ng blower natin. Okay? So yun, no? Na-parallel na natin yung ating mga ilaw, time blower. Ang bali ang ending natin is meron tayong dalawang wire. Ito yung pinaka-supply na ng ating mga blower at fan. So dadako na tayo ngayon sa ating thermostat, no? Ito ating thermostat. Pupwesto lang natin siya dito. Tapos yung ating power supply naman. Okay, discuss ko lang po yung power supply natin. Bali yung sa terminal na to, line tapos neutral, dito tayo maglalagay ng plug natin para sa 220. Okay? Tapos yung para sa 12 volts naman, yung negative dito sa ayun po, sa negative V. Tapos yung positive naman dito sa positive voltage. Okay? Tapos kung may makikita kayo dito, mayroong iniikot dito. Bali na adjust pa yung output nito. Hindi lang siya 12 volts, pwede siyang mabot ng 13.8. Tapos ang pinakamababa niya is nasa 8 point something volts. So make sure na yung output niya is 12 volts. Dapat meron din kayong voltmeter po.
Okay? So, i-fix muna natin siya dito sa ating. Tapos, ito naman po yung ating plug. Itong ating thermostat, ipipix ko na rin siya sa ating board. Pero, yan o lang. Tape na lang. Favorite. Yan. Tapos itong ating sensor, lalagay natin dito sa pinakagitna. Yun o. Sakto mga kapatid. Then, kailangan nating i-power up ang ating thermostat, ground, tapos positive 12 volts dito magagaling. Bali dito po, puro kulay blue na lang yung wire natin. Wala, di na natin magagawa yung tinatawag nilang color coding, no? Hindi na ako nakabili ng ibang wire. Just be aware na lang po sa polarity. Start muna tayo sa ground. Dito sa ground ng power supply. Tapos connect natin siya sa ground ng ating thermostat. Dito po yun. Yun. Next is yung positive. Dito rin po. So yun, no? Meron tayong supply sa ating thermostat. Gagawin natin, tetestingin muna natin kung gumagana yung ating thermostat, okay? So, yan, no? Liwanag po, no? Merong power yung ating thermostat. Yan, nakaset siya ng 37.2. Okay? So, ang gagawin na natin is yung kaninang nilagay natin sa yung parallel natin na yung mga ilaw natin sa mga blower is i-connect na natin sa ating thermostat at the same time sa ating power supply. Okay? So, ang gagawin po natin, itong green na to, yung negative natin na nagsama din sa negative ng ating blower, i-direct na po natin siya sa negative 12 volts, which is yun yung nasa ating power supply, yung dito po, dito sa ating negative dito. Yan. And then yung positive naman natin, siyang pupunta dito sa positive, dito sa K1. Isang wire dito sa K1 po. Liwanag. Tapos, doon sa K0, lalagay tayo ng wire sa K0, papunta naman po doon sa positive ng ating positive 12 volts ng ating power supply. Bali yung mangyayari, meron na tayong wire nang galing sa negative papunta sa ating mga ilaw. No? Tapos yung positive 12 volts natin, dadaan muna ng thermostat dito sa relay K0 at K1. Bali, ito yung switch ng ating ilaw. Ang nagsiswitch niyan is yung thermostat. So yung nagpapatay sindi, depende sa temperatura or sa ating temperature cutoff po. So isaksak na natin ito sa K0. Tapos so yan po, no? Tapos na ang ating wiring para sa ating incubator. So tingnan natin kung gumagana siya. Okay?
ipa-power up na natin. Yun. Gumana na, no? So, yan, no? Gumagana na yung ating incubator. As of now, 32.8 degrees Celsius yung kanyang init, no? Tayin natin. So, itong thermostat na to, nakaset po siya ng 37.2 mag-on hanggang 37.8, mamamatay na siya. So, bali ganito po yung itsura niya sa loob. Ano? Ayan na, 37.7. Yun. 37.8. Namatay na po yung ating mga heater. Tsaka yung mga blower po, no? Ayan. Tapos, hintayin natin mag 37.2. Dapat sisindihin ating ilaw dito sa loob. Okay? Hawakan ko yung ating power supply. So far, hindi naman po siya mainit na mainit. Mainit siya, pero normal lang po yon sa power supply. Okay lang po siya. 37.2, sisindihin ng ating incubator. To summarize po, yung ginawa natin, bali, tama po yung pag-wiring natin ng ating mga ilaw, tsaka ng blower. Yung pag-parallel natin, tapos yung pag-connect natin sa thermostat, and at the same time, yung pag-connect natin sa ating power supply. Okay? So, tapos na tayo sa part ng incubator. Next natin gagawin is kung paano natin ikakabit itong ating battery, backup battery. Okay? So, itong backup battery natin na to is gali po ito sa aking motor. Bali, ito ay for demonstration only. Ang katumbas nito is 4 ampere hour, no? Kung ang buong incubator natin is, ang consumo niya is 1 ampere, ang ibig sabihin po nun, masusuplayan natin siya ng kuryente pag nag-brownout sa loob ng 4 na oras. Kasi ubos na tong battery na to. So, I suggest po, kung gagawin nyo po yung project na to is, gumamit po kayo ng mas malaking battery, yung sa mga kotse po or sa mga jeep, para mas matagal nyo pong magamit sa brownout. Okay? Ito po ay for demonstration purpose lang po. And bukod sa battery, ang kailangan po natin is ito po ang ating relay. Bali, ito po ang magiging natin. Ito yung magsi-switch na kapag nag-brown out, nawala ng kuryente sa 220 volts, ang magiging source of electricity natin is yung battery. So, yun. Yun na po yung gagawin natin ngayon. Okay? Let's do this. So, mag-start po tayo sa negative wire na nanggaling sa ating battery. So, ito po yun, no? So, yung circuit natin, papakita ko na lang po dito. Yung negative wire ng ating battery, itong dulo, lalagay po natin dun sa negative or ground po na output ng ating power supply. Yung dito po. Pwede ring, since yung negative dito, pumunta dito sa thermostat, dito na tayo mag-attach. Bueno. Next naman, yung positive wire ng ating battery, lalagay natin dun sa normally closed ng ating relay. Dito. Yun, yung number 1, normally closed, yung 5, normally open. Tapos yung 9 is yung common natin. Okay? Yun, nailagay na natin, ha. Tapos, yung common naman natin, yung number 9, galing sa relay, ilalagay naman natin siya sa positive ng ating thermostat. Okay? Or positive ng ating ng ating power supply. Tatanggalin muna natin yung mga wire dito sa ating sa ating power supply. Okay? Yung sa positive.
Ganito yung mangyayari. Yung dalawang wire dito sa ating positive na nanggaling sa ating power supply, pagsasama natin ito, yun nanggaling sa common ng ating relay. Okay? Ngayon, pag pinagsama na natin itong itong tatlong ito, ilalagay naman natin sila dun sa normally open, dun sa kabilang SPDT ng ating relay. Dun sa normally open or dun sa common, kahit saan dun. So ito yung galing sa ating common papunta sa dalawang wire na nagpunta sa power supply positive 12 volts, samahan pa natin ng isang wire. So, tapos wire natin na to, yan, siyang pupunta dun sa ating normally open or common. So ilagay na lang natin sa common nung kabilang SPDT. Then punta naman tayo dun sa normally open ng ating second SPDT, number 8. Sa number 8, kukonect tayo ng wire doon. Yan. Tapos, itong wire na to, yun na yung ilalagay natin doon sa positive ng ating power supply. So, yan po, Ang next nating wiring na ilalagay, galing sa ating, sa 220 volts VAC, papunta dun sa 1314 ng ating relay. So, ang mangyayari, kapag may kuryente nanggagaling sa 220, yung relay natin energize. Kapag energize siya, yung power galing sa ating battery nakakat, cut yon. So bali ang incubator natin, kukuha lang siya ng power galing sa ating power supply, Ngayon, pag wala namang power yung ating power supply or 220, hindi energize yung ating yung ating relay. Bali, yung normally closed na nakakonect sa ating battery, tuloy-tuloy na dadalo yan papunta sa ating incubator. Then, next naman use itong wire natin. Meron na tayong dalawang wire na nagpunta sa ating 220. At ito naman papunta sa ating number 13 or sa number 14. Kahit saan doon, okay lang. Yan po, So yan, natapos na natin i-wiring. So yan po, natapos na natin i-wiring ang ating incubator. Bali, medyo magulo lang yung wiring natin, pero maliwanag ko naman po yung in-explain kanina kung saan sila nag-connect. At meron din tayong guide na circuit diagram. So kung gagawin na po natin ngayon, ito na yung final moment, testingin na natin kung gumagana siya. So wala tayong problema dun sa incubator circuit natin, gumagana na yung kanina. Ang check na lang natin ngayon is yung backup battery natin kung nag-automatic switching siya. Okay? So, ang gagawin natin, ipa-power up ko muna yung ating incubator gamit ng ating power supply. Sasaksak ko siya dito. So, yan. Bali, ito, tutorial lang po ito. Bali, direct lang. Hindi na ako gumamit ng switch. So, pag kayo nagagawa, siyempre, mas maganda, meron pong switch na gagamitin. So, yan po, So, for now, ang ating incubator is gumagana gamit ang AC voltage na dumaan sa ating adapter, 12 volts power supply, para i-power up yung ating thermostat. And at the same time, yung mga lamp natin na 12 volts, pati yung po yung ating blower. Okay? So, ngayon,
Ilalagay naman natin ngayon yung ating battery. Ito yung sa negative natin. Ipit ko lang dito. Tapos, yung positive terminal naman. Yan. So, walang nangyari kasi meron tayong power ng ating AC voltage. Okay? So, ganito yung scenario. Nakasaksak yung AC voltage natin. Nakasaksak na yan ating battery. Ang scenario natin ngayon, magkakaroon ng brownout. Ano mangyayari? Expect natin mangyari, mawawalan ng power yung ating power supply. Pag nag-brownout, ang papalit automatically yung ating battery. Okay, let's do this. Tatanggalin ko na yung pagkaka-plug ng ating power supply dito po. Ayan, no? Nagkaroon ng brownout. Brownout. Yun. Brownout na, no? Brownout na, pero meron pa rin power yung ating incubator. Kasi nga, nag-automatic switch yung ating battery sa tulong ng relay. Yan. Kasi wala nang energy yung ating hindi na naka-energize yung ating relay. Yung normally closed, tuluyan nang dumaloy dun sa ating thermostat papunta sa ating mga papunta sa ating mga bulb. Okay? Yan. Meron pa rin power yung ating incubator. Ito po. Yan, no? Yan, no? Nakasindi pa rin gamit ang ating battery backup battery supply. Okay? Tara muna natin. So, ang next scenario natin is after nung brownout, magkakaroon na ulit ng power. Ito, papasok na yung ating AC supply. Yan, o. Yun, kita nyo? Namatay muna siya, pinatay niya yung battery, tapos pumasok na yung ating AC supply. Yan. Alam natin na pumasok yan kasi energized ng ating relay. Kasi doon sa AC supply, doon tayo kumuha ng supply para sa ating 13-14 pin ng ating relay. Okay? Clear po yan, no? Maliwanag po. So, yun po, no? May natapos na naman po tayo isang episode sa paggawa ng ating incubator. Maraming salamat po sa panonood. Sana po kayo ay may natutunan sa episode na to. Sana po ay matulungan kayo ng episode natin to sa paggawa ng inyong incubator, lalo na po sa mga kababayan po natin na mahirap pa rin or mahina pa rin ang supply ng kuryente sa inyong lugar. At bago ko po tapusin ng video na to, nais ko munang mag-shower out sa mga nagpapa-shower out mo dyan. Ito na po yung hinihintay nyo. Shower out po kay Mr. Philip J. Labrijas, kay Mr. Ezekiel Sian, kay Mr. Mac Rivera, kay Mr. Bugot, at last po, shower out po kay Ning Deloy. O yun, shower out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay kay Modi Homeboy TV. At kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button dyan sa baba. Pati na rin po ang notification bell para ikaw ay updated sa mga bago pa nating upload na videos. At kung mayroon po kayong mga katanungan, suggestion na topic na pwede nating gawa ng tutorial, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Lahat po yan ay hanggat maaari ay sasagutin ko at gagawan po natin tutorial para mas marami pa tayo matutunan. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli, see you on the next video. Bye-bye!